From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end last September 13, 2003. When you find God, you find His love, because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Hindi ko alam kung paano kong pasimulan ang aking mensahe ngayong gabi, sapagkat ako ay lubhang nagagalak sa nakikita ko dito sa Iloilo City. Like as I said, I had been here 20 years ago. Now, pinabalik ako ng Panginoon, ay hindi ko inaasahan pababalikin pa ako ng Panginoon dito. After what transpired in 20 years, I have no idea that the Lord is going to bring me back to this place. But I thank God that tonight, as if I cannot believe that I am standing before you and I have entered once more into this city with people of God with like precious faith, praising and lifting and exalting the name which is above every name. Hallelujah! Hallelujah! At alam ko mga kapatid na ako ay pinabalik dito sa isang purpose. May purpose ang Panginoon. Ang purpose sa iyo pang may share ko sa inyo, ang tinanggap ko namang mula sa Kanya. Gusto ba ninyo mga kapatid na may share ko sa inyo ang mga salita ng Diyos na tinanggap ko mula sa Kanya? Sinong gustong tumanggap ng pagpapala ngayong gabi? Sinong gustong tumanggap ng kagalingan? Sinong gustong tumanggap ng kaligtasan? Alisto kayo. Pagka sinabi ko sa inyo, mga kapatid, ang isang bagay, kahit hindi ninyo masyadong nauunawaan, just follow what I say, because by that, the Lord is going to see that you are obedient, and then you are going to be ready for blessings and miracles that will transpire in your life tonight. Hallelujah! Sa mga pagtitipong ganito, maraming nangyayari. Sabi niya, 2 o 3 nagtitipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Gusto ba ninyong mapalapit sa Panginoon? Gusto ba ninyong tumanggap ng mga milagro? Gusto ninyong makilala siya at tumanggap ng mga himala? Now, I want you to know something. When you pray to God, the Lord does not answer you immediately. You have to look at who you are. Nakakakilala ba kayo sa Panginoon? Kilala ba ninyo si Jesus Christ? Alat ng kakakilala kay Jesus Christ, itaas ang kamay. Okay, good. Ayan ang problema ng napakaraming Kristiyano. Kilala nila ang Panginoon, pero ang Panginoon, hindi sila kilala. Hallelujah. Marahil kilala tayo ng Panginoon sa isang bagay. Sapagkat ang Panginoon alam niya lahat ng tao.
Pero yung sinasabi ko, hindi niya kayo kilala dahil hindi pa niya kayo anak. Kaya sinasabi niyang, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa karya ng langit. Marami sa araw na yun magsasabi sa akin, Panginoon, di ba ako nagpalabas ng demonyo sa iyong pangalan, gumawa ng milagro at malalaking bagay sa iyong pangalan? Anong sabi ng Panginoon? Sa araw na yun, sasabihin ko sa kanila, umalis kayo sa harapan ko, hindi ko kayo kilala. Mga tagapaggawa ng kasamaan. Ngayon mga kapatid, alam kong naririto kayo ngayong gabi, nagtitiis sa init dito, bawat pawis na tutulo sa inyo, ganansya ninyo yan sapagkat hindi aksidenteng pinunta kayo dito, sapagkat gustong makipagkilala ng Panginoon sa inyo. Gaya naman na gusto ninyong makipagkilala sa Kanya ng tuwiran. Marahil kilala ninyo si Jesus Christ, baka hindi pa kayo kilala ni Jesus Christ. Bakit? Sapagkat mga kapatid, ang ating problema, paano tayong mapalapit sa Panginoon? It's not enough for us to call on Him and the Lord immediately would come to our aid and answer us. Because all of the promises of God in the Bible were only created for His children. If you are not yet a child of God, all the promise that He has for you is forgiveness of your sins. So, totohanan, sino ang gustong mapalapit sa Panginoon ngayong gabi? Pagka kayo mga kapatid ay hindi pa ipinanganak na muli, wala pa kayong isang buhay na relationship kay Jesus Christ, you must have to know this. I will give you the steps on how to get closer to the Lord and shake His hand and let Him know you. Na malalaman niya ang address mo. Panginoon, ito po ang calling card ko. Sabi naman Panginoon, ako naman anak, itong calling card ko. Magkakilala na tayo ngayon. Bago tayo magkilala, ay mayroong ginawang paraan ang Panginoon. Amen. Bago ninyo ako nakilala, may ginawang paraan ang Panginoon. Nakita muna niyo ako sa telebisyon. Kaya ako, kilala ninyo, kayo, hindi ko kilala personal, pero nandito kayo, kaya hindi na importante yung espiritu ninyo nandito, pagpapalain kayo ng Panginoon. Hallelujah. Pero, ginamit ng Panginoon ang medium ng television upang tayo ay magkalapit. Upang tayo, mga kapatid, ay magkaisa. Ngayon, seriously, sino talaga ang gustong makilalang mapalapit at maging kaibigan si Jesus Christ? Hindi lang maging tagapagligtas, kundi maging kaibigan na personal talagang kaibigan na alam niya ang address mo at alam niya ang pangalan mo. Mga kapatid, the first thing that you have to know to get closer to the Lord and the Lord will really know you is first of all, humble yourself. The Lord does not know pride. Humble yourself. Everybody says humility. Ang lahat, mga kapatid, na gustong mapalapit sa Panginoon at gustong maging kaibigan niya, unang-una, kailangang malaman mo na kalooban ng Diyos na ikaw ay may pagsisisi sa iyong puso. When you humble yourself and then you say, Lord, I repent of my sins, sapagkat lahat sa harap kasi ng Diyos ay makasalanan. Alam mo rin niyo yun? Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. So generally, when the Lord looks at people, He looks at them with sins in their lives. No matter who you are, kahit sino ka pa, kahit milyonaryo ka, kahit ikaw pa ay dukado, kahit ikaw ay hari, kahit ikaw ay presidente, kahit ikaw ang kinaliit-liit ang tao sa buong sanlibutan, ang lahat concluded under sin. And because we are under sin, the Lord does not know us. Now, specifically, ministries like this are being raised up by the Lord so He could tell the people on how to go to Him. Alam na natin si Jesus Christ nagpakamatay ng dahil sa ating mga kasalanan. Pero mga kapatid, bago po tayo makalapit doon ay kailangang marinig natin ang Kanyang kalooban kung paanong mapalapit sa Kanya. Handa ba kayong magsisi ng inyong mga kasalanan? Anong sasabihin mo? Hindi ka mangungumpisal ng iyong kasalanan sa akin, magkumpisal ka ng kasalanan mo sa Kanya. Kung saan ka nakaupo ngayon,
ang tunay na gustong mapalapit, iyuko mo ang ulo mo at sabihin mo, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Ibinababa ko ang sarili ko. Hindi ko maliligtas ang sarili ko. Gusto ko pong mapalapit sa iyo. Now I am saying this because I would like to say ahead of my message something that will really make you hungry for God, to go closer to Him. Kung gusto mo ang milagro, kailangan mapalapit ka sa isang taong gumagawa ng milagro. At ito ang series ng mga pangyayaring kailangan mapapalapit ka sa Kanya. Hallelujah! Sinong willing dito na ibaba ang sarili nila? At sabihin ninyo ngayon, kahit di nangungusap yung bibig ninyo, sa loob lang ninyo, oo nga Ama, no, ako nga'y talagang makasalanan, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Huwag kang lumapit sa Kanya at sabihin mong, Panginoon, wala naman akong kasalanan, nandito ako, kaya ako'y talagang tugunin at sagutin mo. Ako'y matuwid sa aking harapan at sa harapan ng ibang tao. The Pharisee and the sinner came to Jesus Christ. One was justified and one was not answered for his prayers because he bragged about what he has done for God. Yung Fariseo pumunta dito sa altar, pagkatapos ipinagyabang ang lahat ng ginagawa, at ngunit yung isang makasalanan nasa hulihan. Mga kapatid, tinitingnan pala ng Panginoon, hindi man niya maiangat ang kanyang ulo at sinasabi niya, Panginoon, patawarin mo ko, isa akong makasalanan. Pagka nagawa mo yan at binaba mo yung sarili mo at tinanggap mo makasalanan ka, alam mong hindi mo maliligtas ang sarili mo. Nangangailangan ka ng isang tagapagligtas. Sino ang tagapagligtas? Si Jesus Christ ang tagapagligtas. Kaya't siya tatanggapin mo at sasabihin mo, tinatanggap kita sa aking puso, Ama, bilang personal na tagapagligtas ko. Ikaw lamang ang tanging makapagliligtas sa akin. Pagkatapos nun, mga kapatid, medyo malalapit-lapit ka na sa Panginoon, lumalapit-lapit ka na, pagkatapos umiinit na yung pananampalataya mo. Pangalawa, pagkatapos mong nagsisit, kinilalang ikaw ay walang magagawa sa sarili mo, manampalataya ka sa Kanyang mga pangako at sinalita na ito ay para sa mga anak ng Diyos. Amen. Sinong gustong maging anak ng Diyos dito? Katunayan, lahat tayo anak ng Diyos. Sabagat tayo ginawa sa Kanyang anyo at tayong lahat anak ng Diyos. Ngunit tayo ay naging anak ng demonyo dahil ang ating unang magulang ay bumagsak at nagkaroon ng kasalanan. At mula noon, the plan of salvation came to save man from his ruin, from his sin. At eto na nga ang karugtong ng mga ginagawa ng Panginoon na mula sa kasalanan, kukunin tayo at dadalhin tayo sa ating Panginoon. Pagkatapos noon, mga kapatid, na manampalataya ka, palalaguin ng Panginoon ang namatay mong pananampalataya. Akala natin tayong talaga ay may pananampalataya na sa Kanya. But we don't, because the Bible says that all have sinned. When you sin against God, you spiritually die before Him. You are spiritually dead before the Lord. Physically, nandito tayo, pero spiritually, tayo ay patay sa Kanyang harapan. Ngayon, paano tayo mabubuhay? Ibabalik ng Diyos ang ating espiritu. A body without a spirit is dead. So the Lord is going to raise us up from the dead. What is He going to use as an instrument and a medium so that we will be raised up from our deathbed of sin? Paano, mga kapatid? Ang Kanyang salita, ang Kanyang gagamitin. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Magkakaroon ka ngayon ng pananampalataya. Kaya pumunta kayo sa gabing ito upang makinig ng mga banal na salita ng Diyos. Sinabi ng banal na kasulatan, ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng... Lakasan ninyo. Pakikinig. At ano ang pakikinggan natin? Mga salita ng Diyos. Pagka ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos, ikaw ay buhay na. You are now beginning to move. You are now beginning to understand the things of the Spirit because it is only faith that can illumine your dead mind.
Yun lamang mga kapatid ang makakapanumbalik sa iyo. Tingnan nyo nung kayo ay patay. You don't mind about the Word of God. Mangaral ng mangaral ang mga ngaral dyan. Hindi ninyo pinapansin yan. In fact, noon tayo ay patay pa sa kasalanan, sinasabi nating, hindi ko kailangan ang Panginoon. Hindi ko kailangan ng salita. Masakit sa tenga ko yung mga pangangaral na tulad ng ginagawa ni Pastor Apollo dyan. Merong isang tao, sinabi ko sa kanya, bakit hindi mo patanggapin ang Panginoong Hesukristo at magsisi ka ng kasalanan mo? Sabi niya, Pastor, hindi panahon ni Kristo ngayon, panahon ng alisto. Amen. Patay sa kasalanan. Ngunit, kayong naririto, lalo na yung mga covenant partners and televiewers na naka-attend ngayong gabi at may dala pa kayong mga kaibigan nyo at sila ngayon ay hindi nakakatulog sapagkat nakikinig ng Word of God, mga kapatid. Ang buhay ng Diyos at ang hiningan niya sa pamamagitan ng pananampalataya ay papasok na sa inyong mga buhay. Now, I would like to tell you that God that I am preaching, Jesus Christ, our living Savior that I am preaching, is not the God of the dead. He is the God of the living. Siya ay Diyos ng mga buhay. Kaya bubuhayin muna niya kayo para kayo ay magkakaroon ng relationship sa Kanya. Si Ezekiel, mga kapatid, isang propeta, ipinadala ng Panginoon in a valley of bones. Naroroon ang mga patay na mga buto. Sabi ng Panginoon, Ezekiel, mabubuhay ba ang mga butong ito? Sabi ni Ezekiel, kayo pong nakakaalam, Panginoon, kung mabubuhay sila. Sabi niya, mangaral ka at magprofesiya ka sa kanila. Sabi ni Ezekiel, mga butong walang buhay, mabuhay kayo! Pero ninyo mga buto, mga kapatid, nagsitayo. Mga kalabira, mga skeletons, at naghanapan ng kanilang sariling parte, napakaingay, buto sa buto, nagsitayo sa harap ni Ezekiel. Nabuhay sila at nagsitayo, pero nung tingnan niya, wala pang buhay dahil puros mga skeleton pa. Pero nakatayo na. Sinabi ng Panginoon kay Ezekiel, Ezekiel, yan bang mga skeleton na yan mabubuhay? Kayo nakakaalam, Panginoon. Pangaralan mo pa sila ng salita ko. Sabi ni Ezekiel, mga skeleton, magkaroon kayo ng laman. Nagliparan ang mga laman at pumunta sa kanila at sila ay tinabunan. May mga laman na, pagkatapos may mga mata na. Sinabi niya, pati na mga balat, magliparan kayo. Nagliparan na lahat ng balat, pumunta at tilakpan ang mga laman na nasa katawan. Ngayon, may mga mata na, may katawan na, may balat na, pero wala pang buhay. Alam ninyo, maraming naglilingkod sa Panginoon. May katawan, may mata, may ilong, may bibig. Pero patay pa rin. There was one time I came into a church. I think that is the church of the dead. No, when I listen to the Word of God preached, pagka pinapangalan ang salita ng Diyos, ako'y napapa-amen ng malakas. Sabi ko, Amen. Nung ako'y napa-amen ng binasang salita ng Diyos, ang lahat ay lumingon sa akin. Daw, gahambal sila sa akon, nga gasiling, ti iding ka magalin. Huwag kakabalo nga ini nga dapit. Dapit ni sa mga patay. Nga ari ka di. Paulit to. May laman na, may skeleton na, may mata na, but they cannot relate to God. Sabi ni Ezekiel, Hoy! Magising kayo! Ang mga katawan nandoon pero hindi kumikibo. Sabi ni Ezekiel, Praise the Lord! Baway gid sang ka praise the Lord. Kay nga may yara sing lawas, kag panit, kag ara gid ang tanan nga forma sa tao, pero way sing kabuhi. Hallelujah. Mga Tagalog, huwag kayong magtaka. Akala nyo nag-anontang ako dito. Yan ay isang heavenly language. Ilonggo is a heavenly language. Gapangamuyo ko nga ang hambal natong sa langit, Ilonggo. Sabi ni Ezekiel,
Praise the Lord! May katawan na nga, pero talagang hindi kumikibo. Bumalik na naman siya sa Panginoon, sabi ng Panginoon, mabubuhay kaya yan? May mga katawan na, may kalansay na, may mata na, may bibig na, may lahat na. Mabubuhay kaya sila? Kayo po, Panginoon, ang nakakaalam. Sabi niya, mangaral ka sa hangin. At sabihin mo, hangin, humihip ka sa kanila at sila ay bibigyan ng hininga ng buhay. Nangaral si Ezekiel, sabi niya, hangin, humihip ka at hipan mo ang butas ng kanilang mga ilong. Humihip ang napakalakas na hangin, pumasok sa kanilang ilong at nagpasimulang sila'y gumalaw. Tumibok ang puso, ang matay gumalaw, ang tenga ay nakakarinig na at pagkatapos nakakakilala na. Hallelujah! Sabi ni Ezekiel, nakikita naman ninyo ako? Sumagot sila, oo! Sabi ni Ezekiel, purihin ang Panginoon. Sabi ng mga kalansay na may katawan ng buhay, purihin ang Panginoon. Sabi ni Ezekiel, alam ba ninyo kung sino ang nabigay ng buhay sa inyo? Ang Panginoon, kaya't purihin natin siya. Lahat pumuri sa Panginoon. They can now understand what praise is all about. They can now understand what the Word of God is all about. They can now relate to the prophet of God because they are now alive. When he says, let's praise God, all of those that once were dead are now alive. They all shout praise to God because they can relate to one another. Life relates to life. Life cannot relate to death. Life relates to life. Spirit speaks to spirit. The deep relates unto the deep. God relates unto those that are alive. Napagkagandalong awit na sinasabing, once I was dead, now I am alive. Once I was lost, now I am found. Tingnan ninyo mga kapatid, nagpapasalamat ako, ginamit ng Diyos ang medium ng television. Bago ako pumunta rito, nakakapakinig na ang marami sa inyo, naaabot ko ng mga pamamahay ninyo. Sa mga pamamahay ninyo, ako'y nangangaral every Saturday. Later on, araw-araw, ako'y bibisita sa inyong pamamahay through the power line daily telecast of your pastor. Kaya't nang ako'y pumunta rito, when I enter into this place, I am no longer a stranger to this place. When I heard you clap your hands, when I heard you shout praise the Lord unto Him, when I heard you shout praises unto God, I said, I am in the right place. Hallelujah! Bakit? Sapagkat kayo ay buhay na. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Nakakabuhay ang mga salita ng Diyos. Sabi niya sa John 6:63, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Kaya nauunawaan ninyo ako ngayong gabi. Walang mga mata ritong nakikita ko na tinitingnan ako at sinasabing, saan mang planeta galing ito? Hindi ko nauunawaan ang lingwahe niya. Sapagkat doon sa amin, sanay ako sa patay na pagsamba. Ngunit kayo ay nakapakinig na nga ng salita ng Diyos. Kaya naririto kayo, buhay na buhay ang mga mata nyo. Buhay na buhay ang mga kamay nyo. Buhay na buhay ang mga pagpupuri ninyo para sa Kanya. Hallelujah! Sinabi ko ito sapagkat alam kong kayo ay mapapalapit ngayon sa ating Panginoon. Do you know that Jesus Christ is the greatest miracle worker? If you want miracles to happen to you, you must go to Him that make miracles. And in order for Him to make miracles in your life, you have to know Him personally through the Word of God. And when faith comes into you, that's the defeat of the devil. The devil, when he attacks you, he attacks your faith. He knows that is your connection to the heavenlies, to the spiritual world. Meron tayong 5 sentidong naririto sa ating katawan. The sense of seeing, the sense of smelling, taste, hearing, and touch. But you think that's all that we have in these senses of the body. That's not all. Man was created by an infinite God, and it is only infiniteness that can satisfy the longings of your heart.
you are not really a physical being. You are an infinite being in the sight of God, deceived by the enemy. Nang pumunta ang demonyo sa ahas, pagkatapos mga kapatid, kanyang nilinlang ang babae. May 6 na sentido tayo noon. Alam niyo yun? We have 6 senses before. Pero sabi ni Satanas, ang pinakamahalaga lang kukunin ko. Yung pinakamahalaga, yung 6, yun ang ninakaw niya. Ano yun? Sentido ng pananampalataya. That is the sense of faith. Everybody say, sense of faith. Pagka ikaw, mga kapatid, ay natanggal sa presensya ng Diyos, tulad ni Adan at si Eva, yung sense of faith to God mo mawawala yun. That's why ang kaharap ng faith ay yung doubt. Magkakaroon ka ng alinlangan, hindi ka maniniwala sa Diyos, parang malayong-malayo ang Diyos sa iyo, at hindi mo siya kilala. Kaya't pinapangaralan ka noon, nakabulag ang mga pangbubulag ni Satanas ayon sa 2 Corinthians 4:4. He is the God of this world that blinds the minds of those that do not know the light of the gospel. Siyang bumubulag, hindi mo alam yon. Pero mga kapatid, pumuntang Panginoon dito, ang misyon niya ay ihatid kayo at idugtong sa 6 na sentido ng inyong pananampalataya. Yun ang pinakamahalaga. Sabi ni Satanas, hindi, physical ka lang, hindi mo kailangan ito. Yung sentido ng pananampalataya, yon ang ating communication sa Diyos. God only understands the language of faith. That's why you are foreign to Him if you don't have faith in your heart. Kung magsasalita dito ang isang Grego ng Grego, dito sa atin sa Iloilo, makaintindi bala ka mo sa iya? Ano siya sa aton? Foreigner. Kung kita mga kauturan, hambal sa Diyos, kagindi na lingwahe sang pagtuo, baway gid ka ilan Diyos sa aton. Wag gid kakilalan Diyos sa aton. Talaga hindi tayo kilala ng Diyos pagka wala yun. Ninakaw ng demonyo yun. Sabi niya, 5 lang iiwan ko sa iyo. The sense that we have, yung 5 sentido, this relates to the physical world only. That's why it is limited. I will only understand what I will touch. I will only understand what I see. I can only understand what I hear. I can only understand what I taste. That's all. That's why you are physical, the devil says. But don't believe the devil, because I am now here and I am incorporated in the work of God to destroy the works of the devil. You are not only physical, you are spiritual. I am preaching to you the word of God so that the breath of God, which is faith, will come rushing back to you. Tapos bubuhayin ka. Ngayon, buhay ka na. Lahat ng buhay magsabing, praise the Lord. Buhay na ba kayo? Alam ninyo, pagka ang pananampalataya, naisauli na sa inyo, kukunin natin sa kamay ng demonyo. Demonyo, akin na yan. Isasauli ko sa mga anak ng Diyos. Walang isa man ditong nag-aalinlangan ngayon. Amen? Walang isa mang nag-aalinlangan ngayon dito. Meron ba? Wala na. Sapagkat may pananampalataya na tayo sa Kanya. What is faith? Faith is taking God at His word. After you have repented and humbled yourself, the Lord is going to restore back to you the life of the Spirit. And the life of the Spirit is the sense of faith. Faith is taking God at His word. Just imagine, hindi mo nakikita ang Diyos. Naniniwala ba kayo sa Kanya? Hindi niyo nakikita ang langit. Sinong naniniwala may langit dito? Tingnan ko ang kamay. Sinong gapati rin may langit? Gapati ka mo? Di pagka ang pagtuyara na sa imo tagipuson, ang butigon hindi ang Diyos. Ang butigon ang yawa. Sang una kawa ka may pagtu sa imo tagipuson, ang butigon ng Diyos. Kaya nagasiling ang yawa sa imo. Bao ka, dugay mo na nga gapanguyo sa Diyos. Diin ang sabat sa imo nga mga pangamuyo man. Why gid sing sabat, no? Oh, siling ang Diyos, ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and it shall be open. Bao, nagkapalaputi na lang na imo buhok. Sagpang pangamuyo sa iya, why pagid sing sabat.
Napatay na imong gidikanan, way paginsing sabat, butigon ang Dios mo. Kag napati ka man sa yawa, amuto nga, nagpalagyo ka sa Dios. Pero karon nga, kagabiyon, gapasalamat ako sang aton buhi nga Dios, nga yari kita, kag ang sentido sa pagtuo ang iuli sa aton. Hallelujah! Isasauli ng Diyos ang sentido ng pananampalataya. Pagka sa ulian, ikaw ay babalik na muli sa Diyos. Magkakakilala kayong muli. Sasabihin ng Diyos sa iyo, isa kang prodigal. My prodigal son. Tingnan niyo yung prodigal, mga kapatid, nang siya'y umalis sa pamamahay ng kanyang ama. Hinabol ba siya ng ama? Hindi, because that is his own volition. That is his own decision. He went out from the presence of the house of his father in his own volition. But when he came to his senses, he went back to the father. And the father with two hands accepted him back. When you have the sense of faith, you have come back to your father. Hallelujah! Pagka ikaw ay may sentido na ng pananampalataya, nakabalik ka na sa iyong amang nasa langit, nagkakilala na kayong muli, sasabihin niya, anak, nawala ka noon, ngayon naririto na. Ang pananampalataya yon, sapagkat hindi mo maring paniwalaan ang bagay na hindi mo nakikita kung walang pananampalataya sa iyo. Kaya pagka bumalik na yung pananampalatayang yun, magkakaroon ka na ng authority. Magkakaroon ka na ng kapangyarihan. That's why when the devil comes back to you, when he attacks your faith. Because he knows that when you have faith, you have power. When you have power, you have authority. When you have authority, you can command anything in your life to come and to go as you wish. Hallelujah. It was the Lord Jesus Christ who said, He said, if you have faith as big as that of a grain of a mustard seed, you can command this mountain to be moved. And say, mountain, be thou moved, and be thou cast into the sea, and it shall follow thy word. Pagka may pananampalataya ka, makapag-uutos ka na sa buhay mo, sa mga bagay na ayaw mo, kahit bundok pa kalaki, susunod sa iyo yan. Sinong gusto ng karukhaan? Taas ang kamay. Sinong gusto ng poverty? Taas ang kamay. Sino ang gusto sang kaimulde? Why get? Sino ang gusto nga magmanggaranon siya? Abawa, ragid. Eto, tingnan nyo. Gusto ninyong kasaganaan. Pero bakit ang kasaganaan hindi lumalapit sa inyo? Ayaw ninyo ng karukhaan. Ayaw ninyo ng karukhaan. Sumagot kayo. Ayaw ninyo ng karukhaan. Bakit nandito dyan? Ayaw pala ninyo bagay na yan. Bakit nandito dyan? Bakit nandito ka, spirit of poverty? Ayaw ko sa iyo, hindi kita mahal. Sabi ng spirit of poverty, anong magagawa mo? Mahal kita. Sabi ng poverty, wala kang kapangyarihan, hindi mo ako maitataboy, mahal na mahal kita, kahit hindi mo ako mahal, susunod at susunod ako sa iyo. Because you don't have faith. Because you don't cling to the promise of God. Because you have not known Him yet. Because you are a foreigner in the land of God. He does not know you. When He looks at you, you only have 5 senses to it. But He wants to restore to you the most important thing. That is your spiritual communication and transportation with God. Nowadays, it is very hard to transport yourself from one place to the other without proper transportation. We came here and rode a plane in just 1 hour and 30 minutes. Nandito na kami. Napakadali. Pero kung kami maglalakad lang papuntang Iloilo, sasabi ko, mag-crusade tayo. Pasanin na ninyo lahat ng kamera. From Davao City, we will walk from there to here. Siguro puputi na yung uwak bago kami makadating dito. Kung wala ang pananampalataya, dasal na kayo ng dasal, putol ang tulay nyo. Hindi makakaabot ang dalangin ninyo sa Panginoon. Sinasabat lamang ng demonyo. Hallelujah! Sinong gusto dito ng cancer? Tumor, arthritis, rheuma, sakit sa bituka, kidney problem,
Bakit nandiyan sa inyo? Ayaw ba ninyo yan? Ayaw nyo. Sabi ng Espiritu ng karamdaman, wala kang magagawa, mahal kita. Sabi mo, umalis ka dito. Sabi niya, hindi mo ako mapapalis, wala kang kapangyarihan. Wala kang autoridad. Kaya yan ang pinipigilan ng demonyo na hindi mapasa inyo. Gusto niya kayo ay nananatili sa pag-aalinlangan. Ngunit ako'y naririto kasama ng Panginoon. The Bible says the Son of God was revealed to destroy the works of the devil. The works of the devil is the spirit of poverty. The works of the devil are afflictions and diseases in the body. The works of the devil are these that are happening to you and you don't like them. Pagka na-restore yung pananampalataya sa inyo, magkakaroon kayo ng tsapa, magkakaroon kayo ng baril sa espiritu, magkakaroon kayo ng kapangyarihan. Uutusan mo na ngayon ang ayaw mo sa buhay mo. Ngayon, may tsapa na ako. Ha? May authority na ako. Everybody say amen. Ano ang authority ng may kapangyarihan? Yung pulis. Tsapa. Uniforme. Pero kung wala siyang baril, pulis, mantika ang labas. Wala ring maniniwala. May authority ka nga. Ha? Pinagkatiwalaan ka nga ng ating gobyerno, wala ka namang kapangyarihan to enforce your authority. When you have faith, that will come to you. May uniforme ka na, may tsapa ka pa, pagkatapos may baril ka pa. Na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Pinanghahawakan mo yan. Now, when this faith is already complete in your life, you can command. When you have faith, you have power. You have authority. And when you have authority, you can command. And back that command with power to put from God. Ngayon, uutusan mo na. Sasabihin mo, ikaw na. Anong ayaw nyo sa buhay nyo? Karukaan? Pag-uwi nyo ngayon, sasabihin mo sa karukaan, spirit of poverty in my life and in my home, magbalot ka na, no? Umalis ka sa bahay ko. Pagka nilabanan ka, sasabihin mo, wala ka lang magagawa, papariling kita. Sabi ng Panginoon, ako ay anak niya, pasasaganain niya. The Word of God says that I am His child, and I am a rightful owner of everything that my Father has. Ayaw mo ng espiritu ng karamdaman, this is the very time that you can command it to get away from your life. Gaano man yan? Bundok, cancer, wala yan sa Panginoon. Because all afflictions and diseases are caused by evil spirits. Pagka naalis yung evil spirit na nagdadala niyan, ang cancer matutuyo, malalaglag, pagkatapos ilalabas mo pa yan doon sa CR. Yung tumor sa tiyan mo, yung sa bituka mo, nagdadala niyan espiritu. Pagka yung espiritong yun napalayas, yung kanyang ginagawa, matutuyong lahat. Pagkatapos aalis sa buhay mo. Ang nagdadala ng dimalas sa buhay mo, dahil dyan ikaw ay dimalas at dukhang buhay mo, spirit of poverty. At this very time, the miracle worker is going to come close to you and say, you are my child. By virtue of that faith that is in your heart right now, I have seen your beggary to the devil. I have seen your poverty. I have seen your afflictions. And I have come to redeem you. Sasabihin ng Panginoon sa iyo, pagkatapos mga kapatid, ikaw ay magpapasimulang lumakad na may autoridad at kapangyarihan. Hindi ka na aapi-apihin ng demonyo. Uutusan mo lahat ang ayaw mo sa buhay mo. Umalis kayo. At ang uutusan niyo, yung gusto niyo. Espiritu ng kasaganaan, halina kayo. Sinong gustong sumagana? Sinong gusto na ang kanilang pitaka ay mapuno ng pagpapala? Itaas. Yung naunang nakapagtaas ng kanilang pitaka, hallelujah. Naku.
ay magkakaroon kayo ng punong-puno na pinansyal na pagpapala sa loob ng linggong ito. Woo! Hallelujah! When you come into my meeting, be sure na yung lalagyan ninyo, laki-lakihan nyo. Because I am going to preach now about the miracle worker, which is none other but the Lord Jesus Christ. Now that you have faith restored in your heart, I can now preach to you and you can relate to what I say. Listen to this. You want to know who the miracle worker is? It is Jesus Christ. Next to repentance and next to faith, you have to know who He is that you have faith about. He is the Lord Jesus Christ. Hindi lang natin siya kilala sa pangalan. Kilala na natin siya ngayon sa lahat ng kanyang ginagawa at magiging makapangyarihan ito sa buhay natin. Hindi lamang natin kilala na siya ay walang kasalanan. Siya ang Diyos na ipinanganak at nagkatawang tao. Kayong kilala natin na siya ang tagagawa ng milagro sa ating buhay. At kilala natin na ang ginawa niyang milagro noon, magagawa niya ngayon. Hallelujah. You know that Jesus Christ performed miracles not just to show off His power over nature, not just to show off His power, but to bless and help the needy mankind. Pagka may pangangailangan ka, ikaw ang kailangang lumapit sa Kanya. Ayaw ng Panginoon na wala kang kailangan. Nung pagpunta niya rito, dapat malaman niyo na hindi niya tinutulungan yung hindi siya kailangan. Ang tinutulungan niya yung nangangailangan lamang sa Kanya. There are people that have desperate needs. And that's why I can preach with power in the Philippines, because I know that we have needs of these things that we cannot do with our own power. Pagka ako'y nangangaral sa Amerika, hindi masyado ako nakakapangaral doon ng pananampalataya. Kasi ang tao doon, kung anong kailangan niya sa material, nakukuha niya lahat. At kung minsan, ina-ascribe pa nga sa kapangyarihan nila because of our prosperity here, because we are first-class citizens of the world. That's why we have this prosperity and we don't need the gospel. If you go to Switzerland, it's the same. But I cannot say that in the Philippines. When I preach in the Philippines, I can feel the power of God, because people in the Philippines, many of them are helpless, they are hopeless, they are desperate, they need something that is more powerful than their needs. And I can point them to the miracle worker. His name is Jesus Christ. Magkakaroon ng kapangyarihan at katotohanan sapagkat tayo, kung magagawa lang natin, hindi natin ibibigay sa Panginoon. Kung magagawa ko lang, hindi ko ibibigay sa Kanya. Pero sa sitwasyon ng ating bansa, ang bigas lang ay napakamahal na. Tapos kalamidad dito, kalamidad doon, lahar sa Pampanga, inuubos na. Tapos ang mga tao doon, hindi lang kung saan sila pupunta. Nagkaroon na naman ng baha sa South Cotabato, namatay na naman. Ano ang mangyayari? Ito, mga kapatid, ang ating helplessness. Kinakailangan natin. Hindi na po namin kaya ito, Panginoon. Hindi na po namin magagawa ito. Pagkatapos, mga kapatid, merong makapagsasabi sa atin, merong isang makapangyarihan na makakatulong sa atin. Hindi Arabo, hindi Hapon, hindi Koreano, hindi Amerikano. Ang pangalan niya ay si Jesus Christ. Hallelujah! Hallelujah! He never performed miracles just to show off His power, but to bless and help needy mankind. They show His complete power over nature, sickness, death, and evil spirits. Do you know that the miracle worker, Jesus Christ, has power over nature? Ala tayo magsabing power over nature. He has power over nature. Ang mga apostoles, hinarap nila ang pinakamalaki nilang kapagsubukan sa sadtong adlaw sang kahapunanon. Nagsiling siya sa ila, matabok kita. Kagsang binayaan nila ang kadamaan, ginupod nila siya, subong nga amo siya sa sakayan. Kag iban pa nga mga sakayan nagupod sa iya, kag nagabot ang isa kadakong unos. Kag ang mga balud nagtapok sa sakayan, sa bagay nga gintugob ini, apang siya iyayadto sa ulin, nga katulog sa ulunan, kag ginpukaw nila, kag nagsiling sa iya, manunudlo, wala kabala-kabalaka nga mawala kita, kag nagmata siya, kag nagsabdong sang hangin, kag nagsiling sa dagat, maglinong, magpuas, kag nagtunong ang hangin, kag may dakong kalinaw,
nagsiling siya sa ila, nga bala nahadlok kamo, wala pa bala kamo sing pagtuo, kag hinadlokan sila sing lakas, kag nagsinilingay, niyan sin ubala ini, nga bisan pa ang hangin kag ang dagat nagatuman sa iya. Tingnan ninyo. Sumakay sila sa bangka. The Weather Bureau did not say that there is a typhoon and a storm that is coming. Everything is all clear. It's perfect weather. Let's go cross over the Galilee, the Sea of Galilee. So sumakay na sila sa bangka at namangka na sila. Napakaganda, nag-uusap sila. Ganda ng takbo ng kanilang bangka. Biglang-bigla ba naman sa kalagitnaan na malalim na, dumating ang hanging malakas, bumagyo, humihip at humampas sa kanilang maliit na bangka, mga kapatid, hanggang ito ay malapit ng lumubog at natakot silang bigla at natakot sila, hindi na alam kung anong gagawin. Napanik sila, nagka-problema. Ang laki ng kanilang problema sapagkat ang buhay nila ang kanilang inaalala. Tapos, kita ninyo, nasa saan si Jesus Christ? Natutulog nasa uluhan ng bangka. Ang sarap ng tulog ng Panginoon. Hanggang napanik sila, kinalabit nila, Panginoon, wala ka bang pakialam na mamamatay na tayo? Natutulog ka pa riyan? Bumangon ang Panginoon, sabi niya, hangin, humupa ka, bagyo, huminto ka. Biglang-bigla mga kapatid, huminto ang lahat ng yan at nagkaroon ng kapayapaan. Sabi lang, takot sila. Sinong taong ito? Kahit ang nature, sumusunod sa kanya. Sabi ng Panginoon, bakit kayo natakot? Wala pa ba kayong pananampalataya hanggang ngayon? Laki ng problema nila, no? Pero nung kasama nilang miracle worker, biglang-bigla naalis ang kanilang mga problema. Kayo, ang ganda ng takbo ng buhay nyo. Praise the Lord. Namamangka kayo sa buhay nyo. Ang ganda ng takbo. Walang problema, walang bagyo. Sa kalagitnaan, dumating ang malaking problema sa buhay nyo. Binagyo kayo ng problema. Halos lumubog na kayo. Napapanik kayo. Kaya pagpunta nyo rito, mukhang panik pa nga kayo. Dahil nalilito na kayo sa problema nyo. Humahampas ang alon ng mga utang. Ang pating naman na nagasingil ng utang mo, nandoon lumiligid-ligid sa bangka mo. Mga loan sharks, 5-6, interest dito, interest doon. Pagkatapos may problema pa ang pamilya mo, may sakit pa yung anak mo, nawawala pa yung problema mo, nawawala pa yung trabaho mo, sisisiyantihin ka pa. Sana ko ngayon, yung buhay mo napapanik ka, mabubuhay pa kaya ako, nagiging hopeless ka na, tapos nanalangin ka, Panginoon, Panginoon, tila baga ang Panginoon ay natutulog. Hindi ka niya pinapansin, walang kasagutan, napapanik ka. Hanggang ngayon, pumunta ka rito, panik pa nga ang mukha mo. Sabi ng Panginoon sa iyo, huwag kang matakot. Basta't kasama mo lang siya, ay may milagro mangyayari sa buhay mo. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Tingnan ninyo mga kapatid, ang dapat lamang sana nilang malaman, si Panginoong Jesus nandoon. Kahit bumagyo ng bumagyo, bahala na, basta nandito lang siya. Kung ako sa kanila, pinabayaan ko lumubog yung barko. Yung bangka, pinabayaan ko sanang lumubog. Kasi kung pinabayaan nilang lumubog, hindi sila napanik, mas higit na milagro pang makikita nila. Sapagat silang lahat lalakad sa tubig. Woo! Ang nakita nilang milagro ngayon, maliit lang. Hangin humupa, bagyo huminto, maliit lang yun. Kung lumubog yun, kasama lang Panginoon. Ang Panginoon lalakad sa tubig, sasabihin niya, sumunod kayo sa akin. Hallelujah! Magapangyarihan ang kanyang mga salita. The words of God are powerful. The words of God gives you faith. You can receive faith by listening to it. Let it be planted in the fleshly ground of your heart.
Let it be planted on the tables of your mind. And let's say to the devil, I have the Word of God, and I have everything if I have God with me. Hallelujah! Hallelujah! Nagka-problema si Marta at si Maria, kaibigan ng Panginoon. Laking-laki ng problema sapagkat may sakit ang kanilang mahal sa buhay. Nasa ospital, wala pa naman pambayad. Mahal ang ospital ngayon. Kahit naghihingalo ka, pagka wala kang down payment, hindi ka nila aasikasuhin. Uy, kayong mga doktor, magsisi naman kayo. Yung mga dokha, asikasuhin naman ninyo, buhay yan. Di ba nanumpa kayo yung ano yon, yung hippopotamus oath ninyo, ano yon? Hypocrisy oath ata yun. Hippocrates oath. Na kahit walang pera, basta ang inyong oath ay magligtas ng buhay ng tao. Ngayon, hindi na ganun eh. Hypocrisy oath na. Kasi, pagkadukha ka, sasabihin, may down payment ka. Wala. May tama ka ng baril dito o may sakit ka. Pababayaan kang mamamatay. Sasabihin sa mahal mo sa buhay, Mrs., nagitsing pag-asa ni mo. Huli na lang ka mo. Yan ang problema ni Maria at ni Marta. Ang Panginoon sana'y naririto. Gagaling si Lazarus. Ngunit ang Panginoon wala siya hanggang namatay si Lazarus. Nung dumating ang Panginoon na iiyak si Maria, sabi niya, Panginoon, kung nandito ka sana, hindi sana mamamatay ang aking mahal sa buhay. Sabi ng Panginoon, saan na siya? Sabi niya, nandoon sa libingan. 4 na araw ng patay. You know, Jesus Christ, the Bible says, Jesus wept. He was our high priest that is touched by the feelings of our infirmities. He empathizes with us. He does not sympathize with you only. He empathizes with you. He feels exactly as you feel. Kung meron ka ngayong kaguluhan, kung meron kang karamdaman, meron kang problema, emotionally you are upset, the Lord feels exactly like you. Ngayon, ang problema ay ang libingan. Sabi ng Panginoon, alisin ninyo ang takip. Inalis. Si Lazarus, nangangamoy na, 4 na araw na. Mabaho na siya. Ngunit lumabas ang salita ng Diyos. Ang lahat ay magsabing, salita ng Diyos. Lumabas ang salita ng Diyos. Anong sinabi ng Panginoon? Lumabas ang salitang gumawa sa langit at lupa. Lumabas ang salitang nagpahupa sa hangin at nagpahinto sa bagyo. Lumabas ang salitang nagbibigay ng buhay. Sinabi niya, Lazarus, lumabas ka. Biglang-bigla si Lazarus umupo. Pagkatapos, mga kapatid, sabi niya, kunin yung bendahe. Pagkuha, nabuhay siya. Alam niyo bakit minensyon niya ang pangalan ni Lazarus? Alam niyo bakit? Kasi doon, libingan niyo ng mga patay, maraming patay. Kasi pag sinabi niyang, patay, lumabas ka, lahat yung patay doon lalabas. Kaya in-specify lang ng Panginoon. Sabi niya, Lazarus! Si Lazarus lang ang bumangon. Kasi siya lang ang may pangalang ganun sa libingan. Ganyan ka makapangyarihan ng Panginoon. Woo! Hallelujah! Sabi mo, ang buhay mo, patay na gid ang akon kabuhi bala. Why na gid sing nakaila sa akon? Wala nang nagmamahal sa'yo. Pumunta ka rito, wala ka ng pag-asa. Kahit buhay ka, pagkaganyan na buhay mo, walang nagmamahal sa'yo. Wala nang humintindi sa'yo. Wala, hindi ka na pinapansin ng kaibigan mo, lahat-lahat. Wala nang pansin sa'yo lahat ng tao. Pinabayaan ka na, hopeless ka. Kahit buhay ka sa harap ng Diyos, patay ka. Tulad ka ni Lazarus. Nangangamoy ka na. Kaya ang lahat ng makakasalubong mo, umiiwas sa'yo. Lalo na kung ikaw may utang. Lalo na kung ikaw may pangangailangan. Lahat ng kaibigan mo mawawala. Amen. Pagka masasalubong ka, malayo ka pa. Naku, manghihingi na naman to. Ang lahat ay gagawa ng ibang daan. Iiwasan ka ng lahat para kang patay na nasa libingan. Wala ka nang kakilala. Kung ganyan ang buhay mo ngayong gabing ito o ngayong araw na ito, anumang oras na papakinggan mo ako, anak ng Diyos, bumangon ka! Bibigyan ka ng buhay ng Panginoon!
Nang bumangon si Lazarus, lahat ng tao nagsilapitan sa kanya, naging celebrity pa siya dahil tinatanong siya kung ano ang nangyari sa kanya. Sabi niya, simple lang, pinabangon ako sa mga patay, kaya't naririto ako, nagtetestify, ako ay buhay na muli. He is the miracle worker. He has power over death. When He died for us. He went into the deep of the grave. And when He came up to life, He brought with Him the keys of death, hell, and the grave. And He will not die anymore. He is the life of our soul. He is the life of our faith. And if your faith is now lifeless, take heart, because Jesus is talking to you by saying, have life, have light. Mabubuhay ka ngayon. Naririnig na ba ninyo? Kumakaba na yung dibdib nyo? Woo! Hallelujah! Ikaw, gusto mo lang magpakamatay. Naghahanap ka na ng lubid. Nagplano ka ng bibili ng Endrin o kaya blade. Huwag muna. Huwag muna. Pabayaan mo munang matapos ang mensahe ko sapagkat bibisitahin ka ng Panginoon sa oras na. Anak ng Diyos, huwag kang mawalan ng pag-asa sapagkat mahal ka ng Panginoon. Kaya binibigyan ka niya ng pananampalataya sa buhay mo. Hallelujah! Faith is the breath of God that is now throbbing in your body. You are now breathing with faith. Anything can happen. As long as I believe it, anything can happen. Faith moves the hand of God, and He can do anything as long as you can believe He can do it. Ang pananampalataya, mga kapatid, lengguwahe ng Diyos yan. Yan ang gumagawa sa lahat ng makapangyarihang mga bagay. At ang kanyang pananampalataya matatanggap sa pamamagitan ng kanyang salita. Si Pedro sa Luke chapter 5, namamalakaya sila, they went fishing one day and one night. Wala silang nakukuhang anumang isda. Everybody say praise the Lord. Maaga-aga pa. Nagmamadali ba kayo? Kung matatapos ninyo ang mensahe ko, if you can bear with me, and you can finish this message tonight, I assure you that within this week, 3, 4, 5, 6 miracles will happen in your life. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lumapit ang Panginoon. They have a problem. They are working so hard so that they can fulfill the needs of their daily life. But they caught nothing. There is no fish in the area where they were fishing. They were tired. They were sleepless. They were hopeless. Jesus Christ came and looked at them with eyes of compassion, and He saw their needs and their problems. Anong nakita ng Panginoon? Anak, sabi niya, may makakain ba dyan? Lumingon si Pedro, sabi niya, anong makakain? Isang araw, isang gabi, wala kaming kuha. Sabi ng Panginoon, sige, lumaot kayong konti lang. Tapos, ibagsak ninyo yung nets ninyo, yung inyong mga lambat. Sabi ni Pedro, Panginoon, isang gabi, isang araw, dito kami, walang isda. You know, in effect, what he was saying was, we are veteran fishermen, Lord. We already have searched this area. Ginamit na namin ang aming expertise, ang aming lakas, ang aming utak, lahat walang isda dito. But Peter knew the Lord, because he was with these people that rode on the boat. They did not know the Lord yet. Wala pa silang pananampalataya. Hindi pa nila naranasan ng Panginoon. Hindi pala kabisado. Kaya natatakot sila. Pero pagkatapos na nitong experience na ito, napasimulang malalaman na nila, miracle worker pala itong kasama namin. Kaya mga kapatid, nung sinabi niya yon, nakahalata siya. Wala pala akong pananampalataya pagka sinasabi ko sapagkat I am dependent on my 5 senses only. Panginoon, sinasabi po ng sentido ko. Yung mata ko, sinasabi niya, walang isda. Yung tenga ko, sabi niya, walang isda. Yung panlasa ko, walang isda. Yung pangamoy ko, Panginoon, walang isda. Yung pakiramdam ko, Panginoon, walang isda. Ang katawan ko, walang isda. Ang utak ko, walang isda. Tenga, walang isda. Mata, walang isda. Walang isda. Wala. The 5 senses are limited. Pero sinabi ng Panginoon sabi niya, sige, lumaot kayo, bagsak niyo, kakakuha kayo. Peter knew that faith is already in his heart. And he is already connected to the spiritual world where everything is the source. Is the source of everything.
Anong sinabi niya? Nevertheless, at thy word, we will let down the nets. Ala tayo magsabing, nevertheless, at thy word, we will let down the nets. Ang ibig sabihin, kahit anong sinasabi ng 5 senses ko, na wala, because our senses are controlled by our situation and circumstances, that's why we have problems. But our faith goes beyond our problems. That's why when He says it, if it is contrary to circumstances and situations, don't believe your circumstances and situations. Believe Him. Nevertheless, at thy word, we will let down the nets. Hinulog nila ang kanilang mga lambat. Sabi ng Panginoon, sige, hatakin na ninyo. Nung hinatak nila, the Bible says, nagkagisi-gisi, nagkapunit-punit ang kanilang lambat dahil punong-puno ng isda. 153 baby bariles ang nakuha nila. Kayo, nangingisda ba kayo? Bakit nangingisda si Pedro? Para ipagbili, para magkapera. Kayo, bakit nagtatrabaho kayo? Bakit nagpapabili kayo sa palengke? Bakit nagpupus cart kayo ng kariton? Para magkapera. Lahat para magkapera. Equivalent to isda yan. Pero Panginoon, napudpud na ning ininga ako nga sapatos, why pagit sig isda di? Nga, am ng ilo-ilo bala. Why gid sig isda diri sa akon nga dagat di? Pero nagsiling ang Ginoo sa imo karon, may yara na sang isda dira. Daway ka mo kay tindi sa akon ay. O sige, magtagalog na lang ako. Kayo, kumakayod kayo from 6 to 6. Pagod na pagod kayo. Pinapunta pa kayo dito ngayon. Pagod kayo, gusto niyo umuwi ngayon, di ba? Gusto niyo matulog dahil magtatrabaho. Mangingisda na naman kayo bukas. Maghahanap buhay na naman kayo bukas. Inaantok na nga iba sa inyo. Walang kwenta yan. Wala rin tayong makukuha dyan. Huwag ka munang umuwi. Sapagkat ang pananampalataya, ibabalik ng Panginoon sa iyo, mula ngayon, ikaw ay makakakuha na ng mga pagpapalas mula sa Kanya. Amen! Amen! Makakahuli ka na ng maraming isda. Ang mithiin ng buhay mo ay mangyayari na. Sumunod kayo, lahat ng gustong pagpalain. Ang mithiin ng buhay ko, matutupad na. The desires of my heart are going to be fulfilled because of the miracle worker that's present in my life. Anong mithiin ng buhay mo? Magkaroon ka ng isang magandang bahay. Yung bahay mo na hindi ma-assume ng iba. Magkaroon ka ng sasakyan. Magkaroon ka ng magandang trabaho. Magkaroon ka ng isang magandang pamilya. Na walang sakit. Palaging may bigas. May pondo pa sa bangko. At may paglilingkod pang masagana sa Panginoon. Sa Jesus Christ, the name above every name. Yan man gusto ninyong buhay. Na kung may problema, nasosolve ka agad. Nakakabayad ng utang, marami pang sobra. Yan man gusto ninyong buhay. The Lord said, John chapter 10 verse 10, the enemy came forth to steal, to kill, and to destroy. But the Son of God came to give you life. Life more abundantly. Sino ang gusto ng buhay na ganyan? Taas ang kamay. Yan ang mithiin ng buhay nyo. Ilagay ang pananampalataya dyan. Pagka may pananampalataya ka, mayroon ka ng pag-asa. Noon, wala kang pag-asa dahil wala kang pananampalataya. Ngayon, may pananampalataya ka na. Hindi lang pananampalataya, may pag-asa ka pa. Kundi gagawin ng Panginoon sa linggong ito, marahil sa susunod na buwan. Pero yung pag-asa ang siyang makakapagpabuhay sa iyo araw-araw. When the Lord is with you, the hope becomes burning and alive again. I know He is going to answer my prayer. Woo! Ala tayo magsabing pananampalataya. Ang pananampalataya
ay lumalampas sa 5 sentido natin. Kilala ninyo si Mr. Abraham? Si Mrs. Sarah Abraham? Kilala ninyo? Noong binisita sila ng Panginoon, ilang taon sila? 100 years si Mr. Abraham, 90 years si Sarah. Binisita ng Panginoon si Abraham, anong sinabi niya? Abraham, next year, ganitong oras, ganitong petsa, ganitong taon, o susunod na taon, magkakaanak ka. Nakikinig si Sarah sa tolda. Anong ginawa ni Sarah? Tumawa si Sarah. Tumawa kayo. Mahigit pa riyan ang tawa ni Sarah. Bakit tumawa si Sarah? Sapagkat nakita ng mata niya, sense of seeing, sense of hearing, sense of touch, sense of taste, pait-pait na, sense of smell, baho na sang 5 pesos. Baho na 5 pesos ang 90 years old. No offense meant. Siguro nakasiling si Sarah, way nagit ini. Way na sing ikabuga ini. It was contrary to the 5 senses. What she heard was contrary to the 5 senses. That's why she laughed. Katarso bala sa Ginoo bala. Abaw si Yahweh, katarso bala. Nga nagkarika Ginoo, magpakatarso ka sa amon, kang magpakadlaw sa amon. It was the 5 senses that was talking. But the Lord God who made heavens and the earth, whose life He gives to us that makes impossible possible, nagsabat sa iya at nagsabi sa kanya, Sarah, bakit ka tumatawa? Nagsinungaling pa nga siya, Panginoon, hindi ako tumatawa. Humahalakhak lang. Sabi ng Panginoon, next year, pagbalik ko, magkakaanak ka na. Mga kapatid, kung titingnan mo ang 5 senses, imposible, di ba? But our God is a miracle-working God. When I say a miracle-working God, that means He will make the impossible possible for you. Hallelujah! Ang posible. Ang imposible, gagawin niyang posible. Biro nyo, nung umalis ang Panginoon, iniwan niya yung pangakong yon. That's the Word of God. The Word of God is the creator of God. When His Word flies out from His mouth, it creates everything that He sends His Word to. Ano man ang sabihin niya mangyayari. Kasi ang creator ng Diyos, ang karpintero ng Diyos, yung salitang nagmumula sa Kanya. Kaya iniwan niya yung pangako niya. Anong nangyari ngayon? 3 months after the Lord talked to Abraham, anong nangyari kay Sarah? Nagsusuka na. Bakit siya natawa? Alam niyo bakit siya natawa? Biro niyo, 90 years old. Medical science says that the menopausal period of a woman is when she is about 45 to 50 years old. Ang ibig sabihin nun, hindi ka na manganganak kung babae ka. So, si Sarah, 90 years old, double opos. Hindi lang na iya, menopause, opos na gid na iya. Amo nang nakadlaw siya. Galantaw siya sa iyang lawas, daw talong nga aras palengke nga wa mahalin sing 3 ka bulan. Kakita bala kamo sang talong nga wa harbisis ang 3 ka bulan? Bawo ga kunot-kunot na bala na ya. Amo na lawas ni Sarah. Siguro sabi ni Sarah, mabuti kung 17 years old ako. 90. Para akong talong na nakabilad na hindi na-harvest ng 3 buwan. Kaya natawa siya. Ang 5 senses niya, nagsasabing, imposible yan. After 3 months, naku, isang gabi, gumising si Sarah, nagsusuka. Sabi niya, Abraham, maghanap ka nga ng hilaw na mangga. Bakit? Walang mangga ngayon, di season ng mangga ngayon.
Ewan ko, basta gusto ko lang ang mangga. Nung nagpatingin sila sa kanilang doktor, ewan ko may doktor noon, sabi ng kanilang doktor, naglilihi si Mrs. Sarah. If Sarah were alive today, I would recommend that she write her story and put it in the Guinness Book of World Records. 90 years old, nanganak. Amen! Oh, si Abraham, 100 years old. Anong tawag ninyo sina? Ano? Kamu nagsiling sina, ha? Di ako. Nagsiling ka mo, mikupos. Mikupos na yan lawas. It's impossible. But with God, nothing is impossible. He makes the impossible possible for you. Hallelujah. After 9 months, lumabas na si Isaac. Natupad ang pangako ng Panginoon sa kanila. Siguro ang buhay nyo, tulad na ng katawan ni Sarah at ni Abraham. Talagang ang karukhaan ay naging kulubot na sa buhay nyo. Ano man ang gawin nyo, hindi kayo lumalago. Take heart, people of God, before you leave this place tonight, I will leave you with a promise. That's not mine. It is the Lord. He says He is going to give you your needs tonight. He will supply your needs according to His riches in glory. Isusupply niya ang lahat ng pangangailangan mo ayon sa kanyang magagawa. He has power over sickness. He has power over that. He has power over evil spirits. Jesus Christ is a miracle worker. He has power over all diseases. Fever, leprosy, if you are a paralytic, if you have withered bodies, palsy, the blind, the hemorrhaging woman, nervous condition, deafness, mute, seizures, crippling spirits, dropsy, unclean spirits, demon-possessed, ang lahat ay magagawan ng paraan ng Panginoon. Ano man ang problemang hinaharap mo ngayon, sa iyo imposible. Sa Diyos, walang bagay na imposible. Pagka ibinigay mo sa Kanya at mananampalataya ka, makikilala ka na ng Panginoon mula ngayon at magkakaroon ng kapangyarihan ang buhay mo at magkakaroon ng mga milagrong mangyayari sa buhay mo. Kaya ako'y nangangaral na walang hinto sa The Hour of Truth telecast sa paglilingkod na ito na kung saan tinataas si Jesus Christ. Sa una, mga kapatid, pupunta ako dito, nangangaral ako, I am a member of a denomination. And everybody thought that I am against them because denomination against denomination ngayon. Kaya nagkakaaway. Kahit tayo naniniwala sa Diyos, nagkakaaway pa rin tayo. Sapagkat yung mga denominasyon natin ang nagsusuntukan. Hindi ka pala sa amin, iba ka pala, so doon ka na. Now I came here not bringing a denomination or religion. I am here not biased against anybody. I am here to proclaim that Jesus Christ, the name above every name, is the King of kings and the Lord of lords over your life. And He has the power to extricate you from any problem that you are in tonight. Kahit anong problema mo, maaalis ng Panginoon ang problemang yan. Ang kinakailangan lamang ng Panginoon kung ikaw ay may matinding pangangailangan, lalapit ka sa Kanya, ibinapa mong sarili mo, tinanggap mong Kanyang mga banal na salita, at pagkatapos ay lalakad ka ng kasama Niya, at pagkatapos ang pananampalataya mo ay magsasabing walang bagay na imposible pagkakasama mo ang Panginoon. The apostles knew the Lord and His power now that they have walked with Him for 3.5 years. Isang araw, mga kapatid, nasa bangka sila, ang mga apostoles kasama. Pagkatapos, there was somebody gliding over the waves. He was literally walking over the waves. The silhouette of his body was gliding and walking over the waves. And they thought that he was a ghost. Nangatakot sila at akala nila, multo ito. Sabi ng mga apostoles, multo, lumalakad sa tubig. Sabi ng Panginoon, peace be still, hindi multo ito. Ako ito, mga anak. Si Peter, mga kapatid, tiningnan niya. Sabi ng experience ni Peter, kung ang Panginoon ito, susubukan ko. Sapagkat kung ang Panginoon to, ang imposible, magiging posible. Kaya sinabi niya, Panginoon, ikaw nga ba yan? Sabi niya, ako ito. Kung ikaw yan, Panginoon. Sabi niya, kung ikaw yan, Panginoon, pupunta ako dyan. The Lord said, come. Everybody says, come.
How many letters are in the word come? There were 4 letters. First of all, he did not walk in his faith. He walked on the word of God. Kaya si Pedro mula sa bangka na matigas, biro mo, lalakad ka sa tubig, malambot na yan. Come! That's the word of God. Letter C. Abo, matiga naman. Oh! His eyes fixed on the Lord. M! E! Nakalakat siya sa tubig, mga kauturan. Nakalakad na siya sa tubig. Ngunit, hindi na inulit ng Panginoon yung come. Kaya panglima, lumulubog na siya. Natakot na siya. Hindi na siya nakalakad sa pananampalataya. Bumalik na yung 5 senses niya. Kaya lumulubog siya. Sinabi niya, Panginoon, niligtas mo po ako, Panginoon. Sabi ng Panginoon, taong napakaliit ng pananampalataya. Hallelujah. Peter knew that if it is the Lord, the impossible will become possible. Are you walking on water now? If you have many utang, that's water already. Ang bangka mo riyan, yung sweldo mo lang. According to your budget, you are safe. If you go within your budget, you are safe. But because the rising prices and the standard of our life is so rising, the prices are rising and the standard of our life is going down to the dogs. That's why we are being stretched. Our budget are stretched from end to end. And there seems to be no end in sight of our miseries. Kaya lalo tayo naghihirap. Di ba mga kapatid? Amen? Kaya kung ikaw nasa budget mo lang, hindi maaari hindi ka mangutang. Hallelujah. Kung sa budget mo lang, nakasakay ka sa bangka, safe ako dito. Pero hindi maaari. Lahat kayo ngayon lumalakad sa tubig. Lumalakad na kayo sa tubig. Sino lumalakad sa tubig? Ang ibig sabihin, may mga utang. Ang iba sa inyo, nakalubog na kayo hanggang dito. Sa utang nyo. Ang iba dito na. Ang iba pumunta dito, hindi na maka-smile dahil dito na yung tubig. Yung iba, hanggang dito na yung tubig. Yung iba, dito na yung tubig. Hindi na kayo makahinga. Yung 5-6 ninyo, lumalaki pa. Talagang lumulubog na kayo. At sinabi nyo dito ngayon, Panginoon, tulungan mo po kami. Anong tulong ng Panginoon? Tataasan niya ang inyong pananampalataya. Sasabihin niyang, mga anak, huwag kayong matatakot. Anong sinabi niya? Ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be open. Ano ang sasabihin mo? Panginoon, na ako'y makalakad sa tubig sa buong buhay ko, milagro ang mangyayari. Ano man kalaki ng utang ko dahil sa pangangailangan ng pamilya ko, mababayaran ko lahat yan. You will make a financial miracle in my life. After saving me because I repented of my sins, accept you as my personal Savior. This is the greatest thing that happened to me, the change in my soul and in my life. After that, Lord, I will walk by faith. Sabi ng Panginoon, have faith in God. If you have faith, you can command. You have authority. Lalakad ka na ngayon. Ang kinin mo ang mga bagay na yan. Di ba sabi niya, lilipat? Lilipat? Alin ang mabigat? Ang isang sakong bigas o ang bundok? Bundok. Kung kayo ay may pananampalatayang maliit, mapapalipat ang bundok. Ang bigas. Yung bundok, walang maglilipat doon. Walang paayon. Pero sabi niya, lilipat. Ang bigas, merong lilipat yan. Baka dadalhin pa ng tao 4. Ito ang bigas. Amen. Ang kinin ninyo, anuman ang gusto ninyo sa gabing ito, you ask Him. For everyone that asketh, receiveth. Everyone that knocketh, it shall be opened unto him. May pag-asa na kayo ngayon, may pananampalataya na, naisauli na kayo sa miracle worker ng buhay nyo. Healing is going to come in your life. Naghihingalo na yung pitaka mo? Itaas ang lahat ng mga pitakang may sakit.
What is a wallet for? For money. But you have been with that wallet for 10 years and it has gotten no money. Wala nakapasok na kwartar yan. Napudpud na yung pitaka mo, wala pa ring pera. Itaas ninyo kung gusto ninyong gumaling ang inyong mga simbolo ng financial ninyo. My wallet is the symbol of my finances. The Lord said He is going to supply your every needs according to His riches in glory. Physical healing. Nung pinoklaim ko si Jesus Christ as King of Kings and Lord of Lords in the Philippines Araneta Coliseum noong April 23, 1994, gusto ng Panginoon lumibot ako sa buong Pilipinas, pray for every home, cast away the demon of poverty and diseases, and let the spirit of salvation, prosperity, and healing come into every house. But that seemed to be impossible. Posible yon. Pero hindi na imposible ngayon. Lahat ng dumadalo sa aking pagtitipon, meron po tayong point of contact according to Acts 19:12. Nalalayas ang mga espiritu nagdadala ng kasamaan sa buhay nyo. I-distribute ko yan. Pagkatapos na ipanalangin ko, manampalataya kayo na ang mga masasamang espiritu ang gumugulo sa buhay nyo, nagbibigay ng problema, nagbibigay karukan at karamdaman, lalayas ang lahat ng yan. Lilinis kayo at magkakaroon kayo ng pagpapala sa buhay nyo. In Jesus' name, hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch you, because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.